Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Jeff Martinez at itong araw pong ito pag-usapan natin yung issue sa pag-aresto at pag-surrender kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Naniniwala po tayo na meron pong residual jurisdiction yung ICC doon sa mga kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon na po ng desisyon dyan ang Korte Suprema at sinabi nga nila na kahit na tumiwalag ng Pilipinas sa ICC noong 2018 sa pamumuno ni former President Duterte na naging epektibo noong 2019, ang sabi po ng Korte Suprema, meron pa rin pong residual jurisdiction yung ICC doon sa mga kaso na inimbestiga nila o na-file noong panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. So yun po, hindi po natin kini-question. Ang tanong po dito is, naging tama ba yung proseso sa pag-aresto at pag-surrender ng Pilipinas o ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan kay former President Rodrigo Duterte papunta sa Hague sa ICC? Sa atin pong pananaw, marami pong naging violation at hindi naging tama yung proseso doon sa pag-aresto at pag-surrender sa kanya ng ating gobyerno, no? Yung pag-aresto po siguro maaari na nasa discretion yan nung gobyerno kung susundin nila yung naging diffusion notice na hindi naman po pala verify ayon dun sa kakatapos lang na hearing sa Senado. Yung diffusion notice ay hindi pa verified ng Interpol, kaya hindi pa siya napunta dun sa tinatawag na red notice. Ngayon, decision po ng pamahalaan na mag-comply kahit na hindi pa po red notice yung kanilang natanggap. Kung desisyon po nila na mag-detain at mag-aresto, maaari pa po nating tanggapin, no? Kaya lang, yung hindi po katanggap-tanggap siguro sa ating legal na pananaw is yung kanilang pag-surrender kay former President Duterte papunta sa Hague, sa ICC, nang hindi po dumadaan doon sa ating mga korte. Ang sabi po ng DOJ ay ang basehan nila sa pag-aresto is at pag-surrender ay yung Section 17 ng Republic Act 9851 na nagbibigay sa Philippine authorities ng option na pabayaan ang isang foreign court na magdesisyon doon sa kaso na kinakaharap ng isang tao at isurrender yung taong yon. Subalit, yun po ay dapat sana pumailalim doon sa proseso sa ating bansa, lalong-lalo na doon sa tinatawag nating due process of law, na meron pong proteksyon ang bawat tao sa kanilang life, liberty, o property, na hindi po yun mawawala yung kanilang kalayaan without due process of law. Ayun po yung kadahilanan kung bakit ang tamang proseso is kung meron pong ganito na red notice na may pinapa-aresto ang isang international organization sa ating bansa, aarestuhin po yan. Subalit dapat po sana ay inantay na magkaroon ng judicial review kung tama po ba o may basihan yung pag-aresto na gagawin bago po i-surrender yung tao na ni-request na arestuhin doon sa bansa kung saan siya dapat lilitisin. Hindi po yan nangyari dito sa pagkakataong ito dahil pagkatapos pong maaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025, mga ilang oras lang po o kinagabihan, ibinyahe na po siya direkta sa ICC sa Hague para po harapin yung mga kasong isinampalaban sa kanya. Sa atin pong pananaw, yung kusang loob po na pag-surrender
ng isang tao na umaharap sa mga kasong kriminal sa ibang bansa ng ating gobyerno ng walang coordination o walang check sa ating hudikatura, sa ating mga hukuman dito sa Pilipinas, ay isa pong matatawag natin na violation dun sa due process of law na nagpoprotekta sa karapatang pantao ng bawat tao dito sa ating bansa. Isa po doon sa mga na-violate sa ating pananaw is yung tinatawag na right to counsel o yung karapatan ng isang tao sa isang abogado, sa kung saan ito pong nangyaring pag-aresto, kung makikita po natin sa telebisyon yung mga pangyayari na naganap, hindi po pinapayagan yung mga abogado ni former President Duterte na makita siya o makausap habang siya ay nandoon sa Villamor Air Base, kung saan siya dinitene habang inaayos yung kanyang paglipad papunta sa Hague, sa ICC. Yun po ay matatawag natin isang paglabag sa karapatang pantao, dahil sa bawat kaso po na ganito, kung meron pong naaresto, meron po dapat na karapatan yung isang naaresto na makausap yung kanyang abogado sa lahat po ng estado ng kanyang pagkakadetine, mula po sa kanyang pagkaaresto hanggang sa siya ay nandun na sa korte. Sa ngayon po, mas maigpit po, iba yung proseso sa Hague, at mas mahirap na pumunta doon yung mga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte para po siya ay makausap. At ngayon, kailangan pa niyang kumuha ng ibang abogado na kailangan pang ipa-accredit sa ICC para lang siya ay madepensahan. Ang naging tamang proseso po sana is, yun nga, maaring siya ay arestuhin, na kahit na diffusion notice lang yung inilabas ng Interpol, kasi nasa pamumuno po yan, no? Nasa gobyerno kung i-implement nila yung diffusion notice o hindi. So balit hindi po dapat inilipad kaagad papunta sa Hague si former President Duterte, sapagkat alam naman po nung kapulisan at alam naman po ng administrasyon na nagsampa po ng kaso o petisyon sa hukuman sa Korte Suprema itong kapamilya o itong mga representante ng dating Pangulo para po questionin yung validity ng kanyang pagka-aresto. Ngayon po, kahit ano po yung maging desisyon ng Supreme Court, ng Korte Suprema, medyo mahirapan po na i-implement yun. Kung paano po natin i-implement ngayon kung sabihin ng Supreme Court na mali yung pag-aresto o hindi invalid yung warrant of arrest, paano po ibabalik ngayon ang dating Pangulo dito sa Pilipinas? Hindi naman po pwedeng utusan nung Korte Suprema yung ICC para ipabalik dito ang dating Pangulo. At sa ngayon, depende po tayo doon sa proseso nila doon sa ICC kung paano ang gagawin. Ang isa pa po na nakakabahala na insidente na lumabas ngayon din sa video nung pag-aresto at pag-detain kay dating Pangulong Duterte, yung parte po na kung saan kinakausap po siya ng mga abogado niya, nung napayagan na siguro na makausap siya ng mga abogado niya, o hindi ko lang kung ito ay nasa airport pa o nandun sa Villamor, pero nandun po yung abogado, kinakausap siya, at si General Torre, siya naman po yung parang pinipilit na hatakin palayo sa kanya yung abogado, na sa tingin ko ay hindi po dapat na trato sa isang opisyalis ng hukuman. Kasi po kaming mga abogado ay tinuturing na officers of the court, at dapat po is igalang po ng
ng ating kapulisan yung karapatan natin na makausap yung ating kliyente o yung naaresto, yung inaakusahan. At hindi po dapat na physical na ihiwalay ng sapilitan yung isang abogado sa kanyang kliyente habang siya ay kanyang inirerepresenta. Lalo na po sa mga pagkakataon na yon na yung tension po medyo mataas na at nagkakaroon na po ng parang pisikalan. Wag sana naman pong ganoon. So, sa ngayon po, naintindihan natin na yung ibang tao na nagsasabi na bakit hinihingi ni former President Duterte yung human rights ngayon o yung due process kung yun ay kanyang ipinagkait doon sa mga tao na namatay noong nagkaroon ng drug war, no? Pero kung ganun din po yung gagawin natin na ipagkakait natin sa kanya yung karapatan niya bilang tao at yung due process, ano naman po yung pinagkaiba natin doon sa tinatawag natin na berdugo, kung totoo man yun o hindi. Sa akin pong pananaw, meron pong karapatan yung ICC na ituloy yung kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron po silang karapatan na mag-issue ng warrant of arrest at makipag-coordinate sa Interpol. Subalit mali po yung naging proseso ng pag-implement ng warrant of arrest, naging pag-implement ng pag-aresto, at mali po yung ginawa nila na agarang pagpapaalis o paghatid pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC nang hindi po inaantay o ikinu-coordinate ito sa ating mga hukuman dito sa Pilipinas. Ang dapat po nangyari is kung gusto nilang implement yung warrant of arrest, na-coordinate po yan at inantay nila yung desisyon ng ating hukuman kung valid ba yung warrant of arrest na yan o hindi. Kahit po doon sa tinatawag natin extradition process, meron po talagang proseso. Kaya nga po extradition process. Sa mga ganito po, kung sakali man na voluntary nilang gustong isurrender ang isang akusado sa ibang bansa o sa ICC, dapat po sana ay naidaan sa tamang proseso. Kung kayo po yung tatanungin, pagkatapos natin pag-usapan yung jurisdiction, yung possible violation ng mga karapatan pantao, ano po yung tingin nyo? Ito po ba ay para sa hustisya o ito ay politically motivated? Iwanan ko na po at hindi ko na sasagutin yon. Sana ay nabigyan linaw ng konti yung mga issue at magandang araw po sa inyong lahat.